Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Taurus. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong impression sa panonood, Taurus. So, thank you sa lahat ng Taurus na patuloy na sumusubaybay dito sa Kapalaran 888. I hope na patuloy ka pa rin na sumuporta dito sa aking channel. And doon sa mga dati nating subscribers or sa bago, please support my channel. Okay? Taurus. First card natin dito is Sea Turtle. And number 2 is Lion. Conservation, make conscious choices. And honor your soul and celebrate its journey. Honor. So, para sa mga Taurus to, yung Sea Turtle spiritual animal helpers mo ay nagsasabi na kailangan mong magkaroon ng conscious choices and options, choices, and decision. So, ibig sabihin, hindi ka basta-basta magdedesisyon because of your emotion, because of your circumstances. Make sure na kung gagawa tayo ng decision making or ng choices, kailangan pinag-isipan natin yon. Conscious tayo, alam natin, okay? Kasi minsan, di ba, parang pag nadala tayo sa anong tawag doon? Sa pressure, gagawa tayo ng desisyon na hindi naman natin gusto. So, yung Sea Turtle na to, sinasabi ng barahan na kailangan lahat ng actions, lahat ng desisyon, pag-isipan natin. And next card natin is Lion, honor. Honor your soul and celebrate its journey. So, honor your soul purpose, honor your feelings, your emotion, honor yourself then, and celebrate its journey. So, parang sinasabi na, ano man ang mangyari sa buhay mo, ano man ang nangyayari, Taurus, masaya, malungkot, nag-heal ka, ano ba yung, or new beginnings ba yan na ginagawa mo sa ngayon? Sinasabi ng barahay, honor mo yan, enjoy mo lang ang ginagawa mo. Kumbaga, hindi ka dapat nakafocus sa result, hindi ka dapat nagsiself-pity, hindi ka dapat nag-iisip na ikaw na yung pinaka mahirap na tao dito sa mundo, ikaw na yung pinaka mababa na klase ng tao. No, hindi ka dapat nag-iisip na yun. As a lion, as a Leo, energy siya ng Leo. So, sinasabi, ang Leo kasi, sobra siyang parang tiwala sa sarili. Sobra siyang confident na, nasa front palagi yung Leo. So, dapat ikaw ganun din. Which is yung Leo and Taurus, magkasalungat sila. Kasi yung Taurus, gusto niya nakatago lang. Gusto niya nasa likod lang. Pero yung Leo, dapat nasa front. Diba? Alright. So, first card natin is the World card, Nine of Swords. Para to sa lahat ng Taurus. Two of Pentacles. I hope nakikita nyo. I hope maganda yung reception natin. Okay. Sa ilalim mo dito is Ten of Pentacles and Three of Pentacles and the Lovers. So, parang ang nakikita natin dito, Taurus, is ikaw ay, kumbaga, gusto mo ng perfection na buhay. Pero, remind ko lang, walang perfect dito sa mundo, ha? Huwag mo masyadong i-aim yung perfection. Kasi ang nakikita ko, sir, dito, gusto mo ng maraming pera, gusto mong yumaman, gusto mong magkaroon ng mataas na posisyon sa trabaho, gusto mo din na, ng masayang relationship. Kumbaga, perfection yung nakikita ko sa'yo. Parang ang isang Taurus na to, na sinasabi sa reading natin is, siya yung klase ng Taurus na gagawin niya ang lahat para kumita ng malaki, gagawin niya ang lahat para makuha niya yung financial success na pinapangarap niya para ibigay sa kanyang relationship, para yung karelasyon niya ay ma-enjoy din kung ano yung may enjoy niya, parang ganun. Alright, so nakikita ko yung Three of Pentacles dito. Sinasabi ng baraha dito na may mga Taurus na kailangan mag-save ng pera para sa plano nilang negosyo, planong pagpapakasal, planong pagta-travel, planong pagbuo ng pamilya, planong pagpapatayo ng bahay, or kung ano man tong plano, nakikita ko sa'yo dito na nangangailangan ka ng maraming pera. Comment down below if you resonated.
There's a Nine of Swords, there's a World card, Two of Pentacles, Page of Cups, and Two of Wands. Sinasabi ng barahan na you're torn between options. Yun nga, love and relationship, career, money. And nakikita ko sa'yo dito, there's an opportunity. Paulit-ulit lang yung message mo, hindi ko alam kung bakit. Siguro nahihirapan kang magdesisyon kasi nasa Two of Pentacles ka, tsaka Two of Wands. For example lang maraming offers ka, like job offers, na like nasa probinsya ka. And yung job offers na to, alam mo na pag pumunta ka ng city, especially ng Manila, posibleng makahanap ka talaga ng kahit anong klaseng trabaho. Kasi sa Manila, maraming pwedeng pasukan kung talagang masipag ka lang. But the problem is, nakikita ko sa'yo dito na nasa Nine of Swords ka. Lalo yung iba na may mga possibilities and opportunities na pwedeng makapagtrabaho sa ibang bansa. Nakikita ko sa'yo dito, sobra-sobra yung motivation mo, sobra-sobra yung drive, yung energy mo na mairaos yung buhay mo. But the problem is, nakikita ko yung Nine of Swords. Hindi ka makatulog sa gabi, hindi ka mapakali, balisa ka, because hindi mo alam kung ano yung desisyon na gagawin mo. Ayaw mong iwanan yung pamilya mo para maghanap ng trabaho sa malayang lugar. Ayaw mong magkahiwalay sa asawa mo, sa boyfriend, girlfriend, kalibing partner. Pero gusto mo naman ng balancing pera or balancing financial na buhay. So, ang nakikita ko sa'yo dito, ikaw lang ang makakapag-desisyon sa kung ano man na choices and decision na kailangan mo dito. Kaya nga sinasabi na make conscious choices. Kasi walang perfect dito sa mundo. Alam nyo ba na yung mga OFW natin nasa ibang bansa, kaya sinasabing sila ay bayani. Kasi bayani talaga sila eh. Yung homesickness pa lang, yung parang umiiyak sila, magtatrabaho sila from morning until midnight. Tapos may mga anak sila sa Pilipinas na dati, 'di ba? Dati walang walang Facebook, walang Messenger, letter lang eh, 'di ba? Maghihintay ng 1 month bago ka makakatanggap ng response from the Philippines. So ngayon mas pinadali na kasi may Messenger na, mayroong mga social media accounts na pwedeng makontak. Pero still, kahit nakikita mo sila sa video call, iba pa rin yung malapit na nayayakap mo, yung anak mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, diba? So, nakikita ko sa'yo dito na gusto mong mag-ibang bansa, gusto mong hanapin yung tadhana mo sa ibang lugar. But ang problem dito is hindi mo kaya na iwanan kung ano yung komportable na buhay na meron ka sa Pilipinas. Okay? So, sinasabi ng bara sa'yo dito na okay lang, honor your choices, pero make sure na nai-enjoy mo yung journey mo. And at the same time, pagdating ng araw, wala kang pagsisisihan. Kasi marami akong kakilala na marami silang opportunities na pinalampas. Marami silang opportunities, lalo na yung pag-OFW na yan. Ang dami-dami nilang pinalampas, nag-stay sa Philippines ng ilang taon, umabot ng 10 years, walang promosyon, hindi man lang nadagdagan yung sweldo, and kumpara doon sa ng ibang bansa, nakapagpundar, okay, nakapag-ipon para sa kanilang retirement, di ba? So, sa'yo, sinasabi ng baraha, there's an opportunities and opportunities and possibilities na mabago ang takbo yun ng buhay mo sa ibang lugar, lalo na sa ibang bansa. Pero ang problema sa'yo is hindi ka makapag-desisyon. Diba? Nahihirapan ka eh. Hirap na hirap ka, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Ano ba? May nabasa ko na isang libro tungkol sa pagta-travel for work or for business or for leisure vacation. Sinasabi doon sa libro na pag tayo daw ay feeling natin stagnant tayo sa isang lugar, kailangan natin na i-try. Try lang. Like for example, ganito. Curious ka. Curious ka kung ano yung buhay sa ibang bansa. Okay, hanap ka ng trabaho. Maghanap ka ng trabaho na yung kontrata is pwedeng 1 year or 2 years. Parang ganun. Or yung pinakamatagal na yung 2 years eh. Like kung isa kang seaman or isa kang yung mga nagtatrabaho sa mga cruise ship, 'di ba? Yung kontrata nila 9 months, 6 months ganyan. So hanap ka ng ganun, try mo lang, bakit ba? Tapos pag trinay mo, na alam mo na nag-enjoy ka because of salary,
kahit na malungkot ka, nag-i-enjoy pero malungkot, mixed emotion, kasi malayo ka sa pamilya mo, itimbangin mo, ano ba yung maganda? Diba? Malungkot ka pero napoprovide mo naman yung mga needs ng family mo. What if nandun ka sa Pilipinas? Pare-pareho kayong magugutom. Diba? So, sa barahan mong ito, sinasabi ng barahan na kailangan mong i-try. I-try mo muna bago mo i-reject. Yun nga, diba? Sabi nga ng philosopher, try muna. Okay? We need to try before sabihin na no. Pag may nag-offer sa atin na gusto mo neto, gusto mo i-try yung binibenta ko na pagkain, hindi agad tayo magsasabi na no. Okay, tikman ko muna. Tikman. So, yun. Yung sinasabi sa'yo, tikman mo muna, Taurus, bago ka mag-say no. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!